Before everything else, I would like first to welcome all the students, faculty, administrators, and parents and non-teaching personnel of St. James Academy, Plaridel, Bulacan. Ang dami nyo. Ilang bus ba kayo? 8? 9? 9 buses. So, good morning and welcome to the Manila Cathedral. Ano to? Field trip. Okay, so thank you for choosing the Manila Cathedral as one of your many stops today. Be safe. Now, it happens sometimes in conversation, two people talk of two different things. Minsan nagkukwentuhan kayo, iba pala yung pinag-uusapan ninyo. At nagkakaroon ko minsan ng miscommunication. Now, sa Ebanghelyo na napakinggan natin, parang ganun din. So, ang Panginoon pumunta sa templo, nakita niya ang dumi-dumi ng templo, ang gulo-gulo, ang daming nagtitinda ng kung anong-ano. Ginawa niya, kumuha siya ng panghambalos at pinaghahambalos niya yung mga nagtitinda. Alis kayo dito! Alis kayo dito! Binababoy ninyo ang bahay ng aking ama. And then, sinita siya ng mga namamahala ng templo. Bakit mo ginawa yan? Sino ka ba? And then, sabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Sabi ng mga Hudyo, kayabang, no? 46 years itong ginawa. Pagkatapos, itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Yabang. Pero sabi dito sa Ebanghelyo, but he was speaking of the temple of his body. Two different things. Temple made of stone and temple made of our body. Two different things. But you see, my dear brothers and sisters, they are not exactly two different things. This temple, for example, this Manila Cathedral, this is beautiful. But we must not forget the other temple, which is our body. They are both called temple. In the second reading, we heard it proclaimed from the first letter of St. Paul to the Corinthians, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? You are the temple of God. Ibig sabihin, kung paanong halimbawa ang Manila Cathedral pinagaganda, pinalilinis, pinapanatiling maayos, nilalagyan ng dekorasyon, halimbawa ng mga bulaklak. Ganon din naman, yung templo ng ating katawan ay dapat din nating mahalin, dapat din nating linisin, dapat din nating alagaan, dapat din nating pag-ingatan. Anong sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? If anyone destroy God's temple, which is our body, God will destroy that person. For the temple of God, which you are, is holy. Now, anong ibig sabihin nito para sa ating lahat? Simple lang. Sabi ko nga kanina, kung ang Manila Cathedral, ang inyong simbahan, di ba St. James ang inyong patron sa Plaridel, no? Okay? Pinagaganda natin, inaayos natin, huwag nating kalimutan ding alagaan ang ating katawan. Bakit? Kasi ang katawan natin, ang katawan ninyo ay templo din ng Diyos. Kaya,
huwag niyong dumihan ang inyong katawan. Anong ibig ko sabihin, huwag dumihan? Anong pinapapasok ninyo sa isip ninyo? Minsan, kabastusan, kahalayan, galit, inggit. Huwag niyong punuin ang inyong isip at inyong puso, ang inyong katawan ng mga maruruming bagay. Si Jesus, nagalit siya nung makita niya yung templo, dinudumihan, binababoy. So ganun din, huwag nating babuyin ang ating mga katawan. Alagaan natin. Busugin. Pakainin. Alagaan. Pero hindi naman yung papakainin lang ng papakainin, kaya lumulobo. Hindi. Dapat kasabay ng pagpapakain ay pag-exercise. Natutuwa ako kasi meron kayong field trip. Yung mga bata napipilitang maglakad, no? Okay? Yung mga bata, kung minsan sabihin, Mami, pagod na ako, buhat. No? Buhat. No? Lalaki na, buhat pa. No? Pero kailangan natin yun eh. Nitong pandemya, no? Dahil yung pag-aaral ay sa bahay, napansin ko, maraming mga bata ang tumaba. Kasi walang exercise eh. No? Nakaupo lang sa harap ng computer. Dati-rati kapag pumapasok, hila-hila yung bag. No? Aakyat ng second floor. No? Hindi pa nagsisimula ang klase, pawis na pawis na. Maganda din yun. Pinapawisan. Nag-e-exercise. Kayo bang mga mas matatanda, yung mga hindi na bata, ano exercise nyo? Yan, kaliwa, kanan, kain. Okay. Hindi. Alagaan natin ang ating katawan. Kung paanong pinagaganda natin at inaalagaan ang templo ng Diyos, ang simbahan, ganun din dapat nating alagaan ang ating katawan. Pero hindi lang yan. Hindi lang yung sarili nating katawan ang dapat nating alagaan. Dapat din nating alagaan yung katawan ng iba. Hindi eh. Minsan, ginagamit natin yung ibang tao para sa ating sariling kapakinabangan. Minamasdan natin ang katawan ng ibang tao para sa ating sariling kaaliwan. Igalang din natin, hindi lamang ang ating sariling katawan, kundi ang katawan ng iba. Ewan ko pero sana hindi ito totoo sa St. James Academy sa Plaridel, Bulacan. Sa school, kuminsan may mga bully, no? Nambubuli ng mga kaklase. Hindi dapat. Kung paanong ayaw nating binubuli, ganun din naman, hindi natin binubuli ang ibang estudyante. We respect our body. We also respect the bodies of others. So yun. So sa kapistahan ngayon ng dedikasyon ng San Juan Lateran, no, ipinapaalaala sa atin ng mga pagbasa. Ito, ang simbahan ay templo ng Diyos. Pero ang ating mga katawan, ang katawan ng ating kapwa ay templo din ng Diyos na dapat nating mahalin, alagaan, pagyamanin, at igalang. Amen.